Good morning, good evening YouTube viewers. Gusto ko lang pong itry kung tatangkilikin ng ating YouTube viewers itong mga computation na videos na ginagawa ko sa Facebook. So basically ginagawa ko ay nagko-compute tayo ng salary ng nurses sa iba't ibang city or iba't ibang state. At tinitingnan natin kung may matitira ba or wala. So after all the deductions and taxes and expenses, nakikita natin yung estimated savings monthly nitong mga nagtatrabaho. For example, dito sa Bay Area, meron din akong computation sa North Carolina, at marami pa akong pinaplanong computein, especially California kasi dito tayo naka-base ngayon. Marami kasing nurses na nagpaplanong mag-move sa ibang city, sa ibang state. Gusto ko lang silang tulungan na makapag-decide at makita yung estimation or estimated savings and expenses para makita nila kung magiging worth it ba or hindi ang pag-move. Kasi ang hirap naman talaga na mag-move ka sa isang area or city tapos nakabili ka na ng kung ano-ano, then saka ka magsisisi sa huli. So mas maganda, maaga pa lang, magkaroon na tayo ng speculation at research computation para bago tayo mag-decide ay talagang pulidong-pulido na yung magiging decision natin. Kasi ang hirap naman talaga magpalipat-lipat. Hinahati ko yung video ko usually sa tatlo sa Facebook kasi nga ina-upload ko lang siya sa Reels kasi nga maiksi ang attention span ng mga online viewers, kaya 1 and 30 seconds lang. Pero dito sa YouTube, pwede natin gawing up to 10 minutes, 5 minutes, 7 minutes, mga ganun, para naman hindi bitin yung panonood. So etong unang i-upload natin, part 1 at part 2 ito ng salary, computation, and deductions or upfront na matitira sa paycheck ng nurses dito sa Palo Alto in San Francisco for 2024. Yung videos, in-upload ko yun mga February or March, so hindi naman ganun katagal na. Part 1 and part 2 muna, and then yung part 3 medyo mahaba-haba, so i-upload natin sa ibang araw. Gusto ko lang itry kung tatangkilikin ninyo. Kung tatangkilikin ninyo, mag-focus tayo sa computation videos, mga ma'am sir. So yun lang mga ma'am sir. Again, kung meron kayong tanong sa taxation, doon kayo sa tax expert po magtanong kasi depende rin kasi yan kung anong klaseng filer ka. Meron kayo single filer, married with dependents, head of the family, mga ganan. So depende kung nagka-claim sila ng allowance or hindi. Pero sa tax expert nyo na itanong yan kasi hindi ako tax expert. Nako mga ma'am sir, dahil ang dami kong gustong ikwento tungkol sa salary rates at expenses ng mga nurses dito sa San Francisco, including Palo Alto, hatiin natin sa tatlong ating discussion. Ang real video na ito tungkol lamang sa potential basal rates na posibleng makuha ng ating experienced nurses kung mag-a-apply sila dito. Yung computation ng expenses sa bandang second or third real video natin gagawin. Hindi ko papangalanan directly yung mga hospitals para may konti namang excitement. Ni-round off ko na yung mga points para hindi tayo mahirapan sa pagko-compute in the future. Kung part ka ng hospital na pinatutukuyan, pwede kang mag-comment ng pros and benefits na gusto nyo marinig ng ating prospective applicants. Blind item number 1, isang not-for-profit hospital, isa ring health plan. $76 to $90 per hour ang basal rate, weekend 10%, evening 11%, night shift 17.5% of the basal rate. Blind item number 2, isang state hospital, $85 to $110 per hour, weekend 5%, evening 10%, night shift 16% of the basal rate. Blind item number 3, isang hospital sa bandang Palo Alto, $85 to $98 per hour, weekend 5%, evening 10%, night shift 18% of the basal rate. Blind item number 4, county hospitals, $75 to $101 per hour, weekend 5%, evening 10%, night shift. Totoo ba ito mga ma'am sir? 20% of the basal rate. Yun ang nakalagay sa kanilang representing union sa website nila. Blind item number 5, cross ang simbolo ng hospital nila, $76 to $103 per hour ang basal rate. Blind item number 6, Federal Hospital, $89 to $116 per hour ang basal rate. Hindi ko makita yung shift at weekend differential ng dalawang huling hospital na ating binanggit. Pakihanap na lang mga ma'am sir. Pero lahat sila, yung anim na yung magagandang benefits. Part 2, computation ng monthly salary at taxes dito sa Northern California. Sa Part 3 tayo mag-include ng mga expenses. Ang average rate makukuha natin based on last week's presentation ay $96 per hour. Mag-round off na tayo ng mga points para hindi tayo mahirapan sa pag-compute. So kung morning shift ka, 96 times 36 hours per week equals 3,456. Ang mga morning shift nakakuha sila ng 4 na oras na evening shift differential, 10%. So in a week, meron silang 115. 115 plus 3,456 equals 3,571 weekly gross. Tax natin yan. Federal, state, mandatory taxes roughly 32%. Pension, medical, supplementary, voluntary, at kung anong pang insurance kung high risk ka, roughly 11%. A total of 43%. Inclusive of pre- and post-tax deductions. 3,571 times 43% equals 1,536. 3,571 minus 1,536 equals 2,035 per week times 4 weeks equals 8,142 net income ng mga morning shift nurses. Kung night shift ka, mag-add ka lang ng night shift differential dito sa kinit ng net ng morning shift. So,
Ang night shift 16%. In a week, meron kang 369. In a month, meron kang 1476. Taxan natin ng 43%. Matitira sa'yo ay 841. So, i-add na natin tong night shift differential na net dun sa net income ng morning shift. So, 8142 plus 841 equals $8,983 per month ang kinita ng night shift nurse. Net income na to. Pakitandaan lang tong mga figures na to dahil dyan tayo magdededuct ng ating expenses para sa third real video natin. So, abangan mga ma'am sir. Again mga ma'am sir, kung may narinig kayo sa sinabi kong taksa, ang ibig ko lang sabihin doon ay bawasan natin ng mga estimated deductions para lang makuha natin yung upfront. Hindi porke sinabi kong taksan ay eksaktong yun talaga yung tax kasi masyadong komplikadong definition ng tax. What I meant was, bawasan natin ng lahat-lahat ng mga upfront na deductions and taxes para lang malaman natin yung upfront. Kasi kukumpitin natin sa part 3 itong savings after ng expenses.